Okay, dito po sa part 2, pag na-download na po ninyo yung ECCD 5.0, ang una pong gagawin is i-right click yung file, then properties, and then unblock po natin. Click po natin yung unblock, click apply, and then okay. Once lang po natin ito gagawin. Pag na-unblock na, double click lang po yung file at hintayin lang po mag-load yung ating ECCD 5.0. Okay. Once loaded na po yung 5.0 natin, ito na po ang makikita natin. Kung inyo pong mapapansin, nabawasan na po yung ating mga buttons, na simplify na po. Ang una pong makikita natin dito is ito pong mga buttons na to, and then may system status na nakalagay, please import SF1 or save file to continue. Ibig sabihin po niyan, wala pa pong laman itong ating 5.0. Ngayon, dito po, pwede po tayo mag-upload kahit ilan pong sections ang nasave nyong data. Kaya niya na pong tanggapin. So kung tulad dito sa amin, dito sa Santa Filomena, 2 section namin, pwedeng i-upload ng sabay po yung data. So for demo purposes lang, yung na-save natin kanina na file or yung save data, dito lang po natin siya i-import sa data entry. And then instead na mag-upload tayo ng SF1, ang gagawin lang natin is i-open natin yung na-save nating data kanina. So i-click lang po natin tong open. Okay. Then hanapin natin kung saan natin sinave yung file. So dito ko siya sinave sa data po. ECCD 4.0 data. Click lang po natin yan. Then click open. So hintayin lang po natin siyang mag-import. Okay. So ito na po yung file natin or yung data natin doon sa galing sa 4.0, nilagay lang po natin siya dito sa 5.0. So ang next na gagawin is to ayan. Kung gusto na po nating mag-assess ng bata sa 4-second assessment, i-click lang po natin yung assess student. Kung naalala nyo last time, yung 4.0, ang ginagawa natin, maraming buttons po dyan na 7 buttons na gross, cognitive, hanggang sa social. Dito po pinag-isa ko na lang. So i-click nyo na lang po yung assess student. Ito na po ang makikita natin. So ayan po siya, ayan na po yung gross, fine motor, self-help. Bakit dalawa yung self-help dyan? Kasi napakahaba po nung mga i-assess natin sa bata. Kaya ginawa ko siyang dalawa hanggang makarating po kayo dito sa social, emotional. So kung gusto natin makita yung mga data ng bata, mamimili lang po tayo. Click lang po natin to. Mamili tayo ng bata na gusto natin i-assess. Pag once na na-click natin yan, ilo-load niya po yung dating data po ng first assessment. Ito po siya. Ito po yung na-assess namin last first semester. So kung gusto natin mag-assess ng for second semester, ang gagawin na lang natin is click na lang tayo. Habang nag-click po tayo, nagko-compute na po yung raw score ng bata. So dati kasi, ang ginagawa natin, double click at saka right click for hyphen, dito po nag-click na lang tayo. Kasi napansin ko last time na kapag nagdo-double click kayo dun or nagtatype ng 1, maraming nagkakamali. Na itatype yung 11, kung minsan 111, kaya nagkaka-error sa computation. So dito po nag-click na lang po tayo. So let's say tapos na kayo dyan sa assessment sa gross motor. Click nyo lang po yung fine. Para mag-move sa next na assessment, fine, ayan po. Mag-click lang po tayo. Ganun na lang po kadali yan hanggang makarating po tayo dun sa last. So dito may mga buttons pa dito sa taas. Itong view, assess next student. Pag click mo yan,
mag-move sa next na bata. Parang ganito lang yan. Pag clinic mo, mamimili